Magandang araw! Naranasan nyo na bang mag-ulam ng strawberry jam? Ito ang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito, ang paggawa ng espesyal na ulam na ito. Ilang buwan na ring itinatago ng mga garapon na ito ang mga sangkap na ito at naisip kong tapusin na ang kanilang pagtatago at gawin na itong masarap na ulam. Meron ngang dalawang klase ng isda dito, ang tuyo at ang espada. Ang angas nating mga Pinoy, no? Kinakain natin ang espada. Nagsindi na rin ako ng panlaban sa amoy at nag-on na rin ng exhaust fan. At hayan na, nagumpisa nang humalimuyak sa buong bahay at tingin ko amoy din ng mga kapitbahay ang aking niluluto. Sorry naman na, pagbigayan na ako, minsanan ko lang naman talagang gawin itong pagpiprito. Ubusin ko na din talaga ang mga stock na ito. At naisip ko ngang gawing gourmet dish ito para anytime ay ready nang maulam. Matapos ang pagpiprito ay heto, gagawa naman tayo ng spice na mantika na ilalagay natin sa mga isda. Nagdagdag lang ako ng mga spices na ito at para sa konting sipa ay Mang Nicolas chili oil ang aking inilagay. At dito na tayo sa parteng kailangan ng pasensya at tiyaga. Matrabaho nga ito pero once natanggal ang mga tinik at worry-free ka na sa pagsubo ay sulit na sulit naman talaga. Pagkaraan ng 1,000 minuto ay nabunutan na tayo ng tinik sa dibdib. Ay mali, natanggalan na natin lahat ng tinik kaya akin na itong isinilid sa garapon. Ito lang ang garapon na magkakasyang espada kaya ito na ang ginamit ko. Hindi rin kasi pwedeng sobrang laki dahil mamaya magkulang ang ating mantika. At hindi talaga ako nakapag-antay ng kahit isang araw kaagad ko itong inulam. Ay talaga namang sobrang miss na miss ko na itong tuyo at espada. At heto na ang ating final product, ang gourmet mix tuyo at espada in strawberry jam jar. Sa totoo lang, ang bilis ko siyang naubos dahil sa sunod na araw ay siya na namang trip kong ulamin. At ginamit ko rin ang mantika nito sa pagluluto ng fried rice. Kaya sulit na sulit talaga ito dahil kahit mantika ay walang tapon, mapapakinabangan mo. At talagang mapapasarap nito ang fried rice mo at mapapasarap ka na naman ng kain. Ala wala na naman ang ating diet. Enjoy na enjoy ako sa ulam ko. Pero pag uwi na ani ko, tinanong ako, bakit daw amoy kanal ang bahay? Sa umagahan, chinek ko ang mantika nito kung namuo. At hayan, okay na okay pa. Hindi pa rin talaga ako makaget over sa tawa sa comment na amoy kanal. Sabi ko, grabe ka naman, dried fish yun, hindi kanal. At dahil wala akong magawa, ay naisipan kong bigyan ng organic na pagkain ng aking mga halaman. Expired na talaga itong mga organic na superfoods na to, pero hindi ko tinatapon. Naisip ko kasi na hindi ko man mapakinabangan ay ang mga halaman, baka pwede pa sa kanila. Kaya heto, nag-e-experiment na naman tayo. Tamang-tama naman na nasa growing up stage sila. Tignan natin kung anong epekto nito sa kanila. Ibinaon ko nga ito sa lupa dahil natatakot akong baka kainin ng mga ibon. At makaraan nga ng ilang linggo ay heto, may tumutubo ng kabute sa aking fiddle leaf plant. Bukod sa gumanda at kuminis na ang kanyang mga nasunog na dahon ay heto, may mga bagong usbong na nodes sa baba. At medyo madami-dami din ang kanyang bagong dahon. Iniisip ko palang dati napuputulan ko siya dahil ang tangkad pero iilan lang ang dahon. Pero mukhang nahiyang sa organic na pataba.